Sa isang bansang ipinaglalaban ng kalayaan, may mas malalim na tanong. Tayo nga ba ay tunay na malaya? Dahil ang kalayaan hindi lang tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol sa kalagayan ng ating mga puso. Kalayaan sa takot, kalayaan sa pagkakasala, kalayaan sa nakaraan. Dito lang sa The 700 Club Asia, susunod na! Good evening everyone and welcome to the 700 Club Asia. Hello sa inyong lahat. Tonight, we talk about something very powerful. Kalayaan, freedom. Pero hindi lang freedom from circumstances, but freedom from sin, shame, and bondage. Because many people look free on the outside, pero they are trapped inside. John 8:36 says, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Amen. And that is the freedom that we are talking about tonight. Let's watch this story. Time of death, 7:15 p.m. Napilitang tumigil sa pag-aaral si Brian para magtrabaho at makatulong sa kahirapan ng kanilang pamilya. Subalit imbes na ginhawa, lalo pang bumigat ang kanyang kalooban sa tuwing nadadatna ng kaguluhan sa kanilang tahanan. Nakikita ko po dun sa nanay at tatay ko, lagi po sila nag-aaway, wala po kapayapaan sa bahay. Kaya mas hinanap ko po yung magsasatisfy sa buhay ko at yun nga po yung barkada ko. May mga kaibigan po ako mga babae, na-adapt ko po yung mga ginagawa nila. Lumabas yung pagka-homosexual ko nung time na nag-cross-dressing na po ako. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang nagrebelde sa kanyang mga magulang at hinangad ang mga makamundong bagay. Nakipagtalik po ako sa isang lalaki. Doon ko po mas hinanap yung ganong pleasure. Ang sarap pala pag naging proud ka sa sarili mo, yung nahanap mo yung identity mo dito lang sa mundo. Gayunpaman, patuloy siyang nilalapit sa Diyos ng kanyang kapatid na isang Kristiyano. Ngunit paulit-ulit siyang umiiwas sa kalinga ng Panginoon. Kina-question ko po yung Lord na bakit ito nangyayari sa pamilya ko, sa sarili ko, sa pamumuhay namin. Sa paglalim ng gabi, patong-patong na problema sa pamilya, kaibigan, karelasyon at trabaho ang gumulo sa kanyang isipan. Maghiwalay na tayo! Wala kang kwenta ng asawa! Ano, Brian? May sa trabaho? Kasi hindi, nakakanggal nila. Pasok po sa akin yung depression. Dahil sa bigat ng kalungkutan na naghahari sa kanya, pinagplanuhan ni Brian ang pagkitil sa sariling buhay. Nandun na po ako sa department store. Nakalusot po yung dala-dala kong lason niya. Doon po ako pumasok sa fitting room. Po habang tinitigan ko po yung sarili ko sa salamin, kinakausap ko po yung sarili ko na sinasabi ko, wala ka ng kwenta, Brian. Ginagawa ko po yung pagkitil sa sarili kong buhay. Parang yun na lang yung nakikita kong solusyon sa buhay ko. Kaagad siyang dinala sa ospital matapos siyang matagpuan ng isang sales clerk. Subalit siya ay dineklarang dead on arrival. At ayon pa sa mga doktor, isang oras na siyang patay. Dumating nga sa akin yung balita ngayon. Siguro na-depress siya sa akin. Kasi lagi na nga lang inaano niya yung parang mahina kasi ang loob niya eh. At sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, pawang siya ay nakakulong sa kadiliman. Parang panaginip po na nasa isang madilim na madilim po akong lugar. Katali po ako at humihingi po ako ng tulong na tulungan niyo po ako, gusto ko pong makawala dito. Na yung time na yon, may nakikita po akong parang maliliit na liwanag. Habang lumalapit po sila is parang mas lalo pang nag-e-expand yung liwanag sa paligid ko. Makalipas ang ilang sandali, himalang muling nabuhay si Brian. Naramdaman ko po na parang wala pong nangyari sa paligid ko at sa katawan ko. Doon ko po na-realize na yung
yung life is napakahalaga pala. Isang buwan bago siya tuluyang nakarecover mula sa epekto ng lason sa kanyang katawan. Ang naranasang himala ang nagbukas sa kanyang puso na kilalanin ang Diyos. Tulog na ako ha. Maaga pa ako sa church bukas. Nagising po ako noong bandang 3 a.m. Parang may nagsasalita sa akin na, nandito lang ako, anak. Nasabi ko, tunay ka nga ba? Kasi kung tunay ka, bakit to nangyayari sa akin? Then yun, napatanong na po ako sa Lord na, Panginoon, pagod na po ako. Gusto ko na pong magbago. Gusto ko na pong magsimula. Panginoon, paano po? Then yun, parang may nagsasalita sa akin ng mga oras na yun na sabi, anak, hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay. Nakuha ko po yung Bible ng kuya ko sa ilalim ng unan. Then yung unang buklat ko po, dun sa Bible na yung from the book of Jeremiah 33 verse 3 na sinasabi doon, ang sino man tumawag sa akin is tutugunin ko at magpapakita ako ng magagandang bagay sa buhay. Pinangkakapitan ko po yung pangako ng Panginoon na kung tunay ka nga po, tatayuan ko po yung pangako mong ito. Sumama siya sa kanyang kapatid sa araw ng pananambahan at doon niya higit na naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Parang welcome ako dito sa church na to. Tinuring nila ako bilang kapamilya at yun yung naramdaman ko yung first love. Agad na nagsisi si Brian sa kanyang mga kasalanan at sumabay sa panalangin na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggal niya lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa kanyang nakaraan at namuhay kasama ang Panginoon. Tinanggal ko yung hidden relationship ko sa kapwa ko. Step by step na sabi ko, sige Lord, tatanggalin ko to para sa ikakaluwalhati mo nang makita ng tao na ikaw ngayon Diyos na nagbabago ng buhay. At yung time na uma-attend po ako ng iba't ibang gathering ng church namin, yung pala yung process ng Lord para iayos yung buhay ko sa family ko na dati magkakaaway kami, laging may conflict sa bahay. Yung time na yun is inaayos, pinaprocess ng Lord. Malaki ho ang pinagbago niyan. Naging open na siya sa akin, naging masayahin na siya. Ang mensahe ko lang sa kanya, magpatuloy lang siya, na huwag siya makakalimot lagi sa Panginoon. Ngayon, ipinagpapatuloy ni Brian ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at masaya rin siyang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasayaw. Tunay na ang Diyos na nagpapatawad, Diyos na mahabagin, at Diyos na kaya kang baguhin. You know, Joyce, unfortunately, sometimes it takes that near-death experience Oo nga. for people to realize the genuine love of God. No? Amen. So unfortunately, pero fortunate for John Brian. nagkaroon siya ng revival. Amen. No? You know, grabe, you really can see how darkness, di ba? Yung darkness, kaya niyang i-take over yung buhay mo. Pero, may pero tayo, di ba? God is the light that can rescue us. Amen. And what's powerful is this. When a person feels lost, God doesn't reject them. He is the one reaching out to them. Isaiah 61 says, verse 1, He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives. Ayun, that is exactly what we saw, no? In the life of John Brian. God was pulling him back from hopelessness. Ayan, ha? Let's watch another freedom story after the break. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis,
We can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. I started, trying to fit in with something yung grupo-grupo. So, sumali ako ng isang fraternity siya. First time akong nakatikim ng alcohol. No? Doon nagsimula yung journey ko as a drug addict and alcoholic. High school lamang si Seth nang malulong siya sa masamang bisyo. Bagamat iniwas siya ng kanyang mga magulang sa barkada, hindi na siya nakawala pa sa pagkakagapos sa droga. It's either I'm drunk, I'm high, I use drugs to live, then namumuhay na lang ako para makagamit din ako. Sa kabila nito, nakapagtapos si Seth ng pag-aaral at di nagtagal, siya'y nakapag-asawa rin. Ngunit nasira ang kanilang relasyon dahil sa kanyang lumalalang adiksyon. I come to a point I get paranoid. Lahat ng pera namin, pera niya, ginagastos ko for drugs. No? With all the sacrifices that she made to me, the love, the understanding, I come to a point na sinaktan ko siya. She burst into tears. Anong ginawa ko sa'yo? And that was the moment na lumayas siya sa bahay namin. That was the last time na nakita ko siya. Nag-depression ako. Yung naghiwalay kami, kaso yung nagiging coping up ko is drugs pa rin. Pumapasok sa akin na wala na akong pag-asa. Sa kanyang pagkalugmok, isang pinsan ang nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. 2003, that was the time that I was introduced to Christ. Pumupunta siya sa akin, Seth, kinuha niyang Bible. Sabi ko, makikinig lang ako sa iyo pag gumamit muna tayo. Pero eventually, merong time talaga na lumapit siya na patanggapin niya ako. Kasi yun lang ang way na pag naghiwalay kami, ganyan masave ako. I just take it, kasi iniisip ko, kahit anong gawin ko, save na ako ng Diyos. Ngunit malakas pa rin ang hatak sa kanya ng bisyo hanggang dumating ang pangalawang babae sa kanyang buhay, si Mira. At nagkaroon sila ng mga anak. Sa una, okay lang. Pero dito na ako sa Cebu, nag-spiral ng mabilis. Verbally abusive na ako. Naging family-oriented siya. Ako, nagpaiwan ako. Dumating ako sa point na ultimong pagkain gatas ng anak ko. Pinangdadrugs ko. Ipinasok sa rehab si Seth kung saan siya nanatili ng halos 1 taon. Subalit, sa muli niyang paglabas, nangibabaw pa rin ang kanyang adiksyon. Ito ang nag-udyok kay Mira na iwanan na siya dala ang kanilang mga anak, habang si Seth tuluyan ng napariwara ang buhay at naging palaboy pa sa kalsada. Even single sons, wala na. Then, tiningnan ko yung anak ko, asawa ko. Tinitingnan ko na lang sila sa malayo. Meron na akong shame and guilt. It breaks my heart. Isang alaala ang sumagi sa isipan ni Seth. 2009, I met a person, a recovering drug addict. Sabi niya sa akin, Seth, once na ma-screw up ka, yung mag-hit ka ng bottom, pumunta ka sa church na to, Redemptorist. Nandyan yung mga drug addict, yung Narcotics Anonymous. 8 o'clock, dumating ako ng Redemptorist. Nagko-closing prayer na sila ng, God, take my will and my life. Guide me in my recovery. Nag-barge in ako, sabi ko, ano to, mga grupo ba ito ng mga addict? Kailangan ko ng tulong. Lahat sila tumingin sa akin. Bumuhos ang suporta sa kanya ng simbahan na tumutulong sa mga kagaya niyang maging drug-free sa pamamagitan ng kanilang recovery program. Yung mga taong yun ang the first people that saw that I have something good in me. They hugged me. Para ka, balik ka lang dito. Naging malapit siya sa isang church member na naghikayat sa kanyang manatili sa isang recovery facility. Meron na talagang recovering people, support group ako. Every time na nagre-relapse ako, hindi na yung kagaya ng dati. Nagre-relapse ako na nagigilty na ako. Sabi ko, bakit ko ba ginagawa to? Yung tawag na lang ng flesh, pero yung spirit ko is already resisting. You're not designed to that. I make that decision na that I am sick and tired of being sick and tired. I have to recover.
You know, when you hit your bottom, there's no other way but to kneel down. No? Diyos ko, ikaw nang bahala, hindi ko na kaya, bahala ka na. Ang panalangin iyon ang madalas sinasambit ni Seth na nagtulak sa kanyang magbalik loob sa Diyos. Dapat nasa kulungan ako, dapat nasa mental hospital ako, o dapat na 6 feet below the ground ako. But with all those circumstances, no, yung Diyos, hindi siya tumigil sa pagpapadala sa akin. You know, trying to send me a message na nandito lang naman ako. In my experience, hindi siya nag-give up. Kung merong entity sa buong universe, no, na hindi nag-give up sa buhay ko, yung Diyos. Kasabay ng kanyang pagre-recover ay ang pagbabalikan nila ni Mira na kalaunay kanyang pinakasalan. It took me, no, first to second year in my recovery to start having relationship again. Yung wife ko, no, yung mom ko, yung ate ko. Sa pagsuko niya ng kanyang buhay sa dakilang Diyos, tuluyan na rin niyang tinalikuran ang masamang bisyo. Mahaba man ang naging proseso, ipinagmamalaki na ni Seth na 7 taon na siyang drug-free. As an addict, it was very, very impossible for me not to use in a day. But by grace of God, it's almost 7 years. I always celebrate that daily miracles. Ang Diyos nandiyan talaga. Volunteer recovery coach ngayon si Seth ng isang treatment facility. Misyon niyang tulungan ang mga kababayang makabangon din mula sa mga adiksyon at maipalaganap sa kanila ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Yung nangyayari sa buhay ko, hindi to luck, hindi siya magic, but it's because there is God and there is always a miracle when you have faith with Him. It's all about God and grace. Grabe talaga yung kwento ni Seth. It was a battle for him, a very long battle just to get over drugs. A battle to get out of that To get out of it. prison, no? Oo Kulungan na nag-trap sa kanya. And remember, addiction is not just a habit. It becomes a prison, just like what happened to Seth. Yes, and you know, sometimes even when people, you know, they want to change, but they just can't because they're stuck. But 2 Corinthians chapter 3, verse 17 reminds us, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. If you are watching tonight and you feel trapped, whether by sin, addiction, or shame, God is offering you freedom right now. Ngayong oras na ito, gusto kang palayain ng Diyos. At kung ikaw ito, kaibigan, samahan niyo po kami sa isang panalangin na puno ng pananampalataya mula sa kaibuturan ng inyong mga puso. Sabayan niyo po ako. Aking Diyos, Ama sa langit. Pagod na po akong mamuhay ng walang direksyon. Paulit-ulit ang aking mga nararanasang pagkakamali ngayong oras na ito. Tinatanggap ko po ang inyong regalong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ang bagong simula, ang bagong pag-asa at bagong buhay kasama ka, Panginoon. Maraming salamat po, Hesukristo. Tinatanggap kita sa aking buhay. Salamat sa kalayaan, salamat sa kapayapaan at salamat sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis,
We can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. Produkto ng Sunday School si Leo. Sa katunayan, nabigyan pa siya ng award for Best in Memory Verse. Bilang bunso sa magkakapatid, madali siyang naakay ng ina sa simbahan. Bata pa lang talaga kami, Christian ako. Pero parang wala lang yun sa akin. Andun lang ako for compliance sa magulang ko. Kasi kapag hindi ako nagsimba, baka pagalitan niya ako. Upang makalaya sa lihim ng pagkatao, nagtapat siya sa kanyang ina. Grade 2 po ako, doon ako umamin sa mama ko. Birthday ko noon, sabi ko bading talaga ako. Siguro, in response na lang din, ayaw niya namang nag-reject agad ako. Sabi na, sige, okay lang na maging bading ka, pero wag kang magdadamit babae. During that time, pakiramdam ko, pinanganak na akong bading. Nang siya ay nag-high school, unti-unti na siyang lumayo sa nakalakihang simbahan. Yung una kong naging leader, tinataguan ko siya kasi parang lagi nang sinasabi sa akin, bawal ang bading, hindi create ni Lord yan. During that time, talagang pakiramdam ko mali na. Kung hindi si Lord gumawa ng gantong klaseng tao, sino gumawa sa akin? Tinanong ko kung mahal ba talaga ako ng Diyos. Gayunpaman, batid ni Leo na hindi sumuko ang kanyang ina sa pagdarasal sa kanya. Every night akong pinagdadasal ng mama ko. In the middle of the night, madidilat na lang ako, nakikita ko yung mama ko nililihan sa akin. Naramdaman kong mahal niya ako. Naramdaman kong anak niya ako talaga. Subalit, ang mga taong tumanggap sa kanyang pagkatao ay magkasunod na nawala. 2013 nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa cardiac arrest. At makalipas lang ang higit 1 taon na maalam na rin ang kanyang ina sa kaparehong sakit. Everything changes nung namatay talaga yung mama ko. Kada lamay pupunta yung pastor. Sabi ng isang pastor, minsan kailangan ba talaga tayong basagin ni Lord bago tayo maniwala sa Kanya? Sabi ko, hindi kaya binabasag ako ni Lord ngayon? Feeling ko na-trap na din ako ni Lord. Kasi wala na akong magulang, wala na akong aasahan. Yung mga kapatid ko, lahat sila may mga pamilya na. Wala na akong ibang pupuntahan kundi ang Diyos. Noong 2014, doon na ako nag-start na, sige Lord, seseryosohin na kita. Gusto ko na talaga ng relasyon sa'yo. Naging active ulit si Leo sa pagdalo ng mga Bible studies. Bumalik din siya sa kids ministry at naglingkod bilang Sunday school teacher. Kasabay nito, kabi-kabilang diskarte ang ginawa ni Leo para mabuhay at mapag-aral ang sarili. Ngunit sa pagtungtong niya sa kolehiyo, muling nahatak si Leo sa mundong minsan na niyang sinubukang talikuran. Sa university kasi parang sobrang revealing lahat. Little by little, parang nai-influensyahan na ako ulit. Nagpahaba na ako ng buhok. Nagdamit babae na ako. Pero di po ako nawala sa church during that time. Kino-cover up ko lang yun. Pag pupunta ko ng church, magdadamit lalaki na. Nag-double life na po ako. Sa kanyang pagladlad, naging karamay niya ang bisyo, barkada at ang pagpasok sa relasyon sa mga kapwa lalaki na nakilala niya sa dating app. Subalit, during that time, na-question ko yung sarili ko, ano ba itong ginagawa ko? After ng sexual relationship sa kanila, parang di naman ako sumaya. Di naman ako na-fulfilled. After ng ilang minuto, yun na, sa ways na kami na parang di namin kailan isa't isa. Naging empty lang ako lalo. Parang nasira lang ako lalo. Parang naging broken lang ako lalo. Sabi ko, mali na to. Hindi ito yung plano sa akin. matapos ang 2 taong pagkakaligaw, muling nahanap ni Leo ang daan patungo sa pag-ibig ng Diyos. Sa isang Encounter God Retreat, personal niyang nakatagpo ang Panginoon. Doon ko naintindihan yung ginawa ni Lord sa krus para sa akin. Sa kabila ng mga kasalanang pinagagawa ko, ako na yung pinakamasamang tao. Hindi na ako mababago ng Diyos. Nung gabing yun, wala akong ibang naramdaman, kundi God is saying, tinanggap ko lahat ng pambubugbog, tinanggap ko lahat ng ginawa nila sa akin, kasi gusto ko maligtas ka. Hinahanap ko yung pagmamahal sa kung saan-saan. Hinahanap ko yung pagmamahal sa kung sino-sino. Hindi nila yung nabigay sa akin. Hindi nabigay yung mga kaibigan ko. Pero si Lord, sinasabi niya sa akin, anak, ganito kita kamahal. Namatay ako para sa'yo. Doon ko natotalisin mo ko lahat. Sabi ko, grabe na ako, Lord. Gustong-gusto ko na ng forgiveness mo. Naramdaman kong pinalaya ako ng Diyos. During that time, 2017 hanggang ngayon, hindi ko na inaalis ang si Lord.
Sa tulong ng mga kapatiran sa simbahan, lumalim si Leo sa kanyang relasyon sa Panginoon na nagbigay lakas sa kanya para unti-unti niyang maalis ang maskara ng pagiging babae at yakapin ang buhay na inilaan ng Diyos para sa kanya. Sinange na ni Lord ang heart ko, nag-start na talaga akong mag-pray, mag-devotion, na-enjoy ko yung pagbabasa ng Bible. Naging mahirap po yung transformation. Talagang sa pagpili, may bibitawan ka. And little by little, binitawan ko yung mga hindi na makakatulong sa Diyos. Kaya yung pananamit ko, yung pananamita ko, yung attitude ko, yung pagkupit na ako, mas nalaman ko yung katotohanan, mas lumalaya ako. Mas nagtitake time ako na kilalanin yung truth, which is Jesus. Mas lumalaya ako. Allow me to introduce to you Jesus, our Savior. Lakas loob na ibinabahagi ngayon ni Leo ang mga pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. At nais din niya na matanggap ng mga tao ang kasiyahan at kalayaan na nagmumula sa Diyos. God is using me right now na mag-disciple na din ng ibang tao. Nag-post na ako sa Facebook, I'm changed. Ang daming nagulat na mga kakilala, kaibigan, kaklase, ka-org. Meron po kasi akong thinking sa mga kaibigan ko na mas mahal ko sila kaysa sa mas nare-respeto ko sila. Kaya sinishare ko si Lord sa kanila. Alam ko, naniniwala po ako na yung istoryang ginagawa ni Lord sa akin, yung nag-impact din sa mga kaibigan. Taos-puso naman ang pasasalamat ni Leo sa isang taong inalagaan siya at dinala sa piling ng Panginoon. Talaga nagpapasalamat ako kasi pinag-pray ako ng mama ko. Nagpapasalamat din ako kay Lord kasi bukod sa iniligtas niya ako sa impyerno, alam kong may tatay ako. Kay Lord ako na-fulfilled. Kay Lord ako nabuo. Yung nag-fill ng kakulangan sa puso ko, si Lord lang yun. Every story tonight reminds us that God is still changing lives in the Philippines. That is why we continue to push, pray until something happens. Because prayer is not the last resort, it is our first response. Here are some prayer requests. One from Selena, diagnosed with breast cancer, undergoing chemotherapy, and preparing for a double mastectomy. She is asking for prayer for strength, healing, and endurance through treatment. Lord Jesus, I just lift up Selena to you right now in the middle of what might feel like a trap for her, which is cancer. Lord Jesus, your name is greater than cancer. You can heal her, and we ask for your healing love and your healing grace to flow upon her body even right now as I am praying. Give her the faith to believe that your desire is to heal her in Jesus' name. Amen. Another one from Zimwell, living with lupus, previously hospitalized, now needing a kidney transplant, praying for healing and an organ match. Father God, right now we are praying for Zimwell, Lord God, that he will find that donor, that he will be healed. In fact, right now we are praying for a miraculous healing, that you will completely heal, restore him back to his good health. Thank you, Lord God, for healing. We believe you, we trust you. In Jesus' name we pray. Amen. Tonight, we heard 3 stories, but one message. Freedom is not just political, freedom is spiritual. Some are free in location, but not in heart. But Jesus, He came to change all of that. Galatians 5:1 says, "It is for freedom that Christ has set us free." So whatever you're carrying tonight, God is offering you freedom. Freedom from your past. Freedom from shame. Freedom from addiction. Freedom from fear. Because in Christ, true freedom is not found, it is received. And in Him, you are truly free. Amen! At kung na-bless po kayo sa mga kwentong inyong napanood at nais ninyong makatulong sa ministry na ito, maaari po kayong magbigay na sa pamamagitan ng pag-scan ng CBN Asia QR code na nasa inyong screen. God bless you all. Thank you for watching, and we will see you again on the next show.